Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ng Lunes. Masayang Lunes sa inyo lahat. Masayang Lunes, no, Son? Masayang Lunes, Jen. Opo, mga babayan, unang Lunes sa buwan ng Pebrero. Ayan, Pebrero na po tayo, ha? February 2, 2026. Akala natin ang Enero ay hindi na matatapos sa sobrang haba. Pero ito palang Pebrero, simula pa lang, umaatikabo ng debatehan, argumento ang ating masasakyan, Jen, ha? May bakbakan sa Senado Oo. ngayon. Baka hindi nila alam. Ano to? Breaking news to. At saka, bago ito, may mga una pang bakbakan, no? Yun na nga. Siguro itong Pebrero ay buwan ng bakbakan. Ano? Abangan natin. Kasi sa kamera may bakbakan din May kanina. bakbakan, puro May bakbakan nag-walk out kanina eh. Pero siguro, para maganda, panoorin natin ng live, ha? Oo. Ito pong nagaganap na debate, gaya ng nabanggit ni Ano to? Senador... Debate o debate? Debate, tsaka debate, pinagsama. Yan. Oh. Tatalunan kasi dito, yung West Philippine Sea. Aha. Kanina narinig ko ang sabi ni Senador Marcoleta, paano natin itataguyod itong pagtawag sa West Philippine Sea? Hindi nga natin masyado pang na ilalagay ang mga coordinates nito. Oo. Saan ba yan? Oo. Ang sabi naman kanina, hindi, meron na nga tayong baseline law. Meron na tayong ganyan-ganyan. Yung maritime baseline law. Oo, at saka may papabayaan na ba natin yung arbitral ruling na Ini-award daw sa atin. ini-award daw sa atin yung mga teritoryo yun? Oo. Dyan ho natapos. Ano, paano rin natin? Sige. Sige, Ito po, yung bakbakan sa Oo. Senado. Maganda ito. Si Sen Marcoleta naman nagpapaliwanag. Oo. Sige nga po. Occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin guguhitan yun halimbawa? Labas sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun na sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS. Hindi po tayo pwedeng tumahak sa high seas. Bayan na yun. At magliliprag po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang, for example, yung Parola, yung T2, yung sinabi nating apat kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yun? Di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone, umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon. Simply because they are not enclosed by the West Philippine Sea na binabanggit natin. Kaya po ako nagsisimula dyan, Mr. President. Hindi po totoo na como sinabi ng arbitral award. Wala yung 9 dash line mo, China. Totoo naman yun eh. Because China was unable to prove by historic rights na talagang nasakop niya through the 9 dash line. Pero maliban doon, walang ginawa yung arbitral award eh. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. This is the whole point, Mr. President. Yes. If we may be allowed. Mr. President, gaya ng nabanggit kanina ng ating mga kasamahan, noong 2024 na ipasa yung RA 12064 nga at doon mismo dinebate Section 14, other maritime jurisdictions, the Philippines shall exercise all other maritime rights and jurisdictions in accordance with the UNCLOS, the South China Sea Arbitration, case number 2013-19,
international law, and other pertinent and regulations of the Philippines. Mr. President, we beg to disagree that the coordinates are not clear, that we have not been able to determine it. We have by law, we have by administrative order, and we have by the arbitral ruling. All these should suffice, Mr. President, for us to assert that China is illegally occupying parts of our exclusive economic zone, and is claiming likewise 150,000 square kilometers of our continental shelf and 381,000 square kilometers of our EEZ. I mean, that should suffice for this, at least for this resolution to be passed. For the resolution that we are now tackling be adopted, Mr. President. Mr. President, In addition, Mr. unfortunately- President, if I may, the Kalayaan Group of Islands is Kalayaan is a municipality of Palawan. Pag-asa ay sa barangay. Yes. And therefore, the exclusive economic zone as defined in UNCLOS provides that it is a sea area extending up to 200 nautical miles from a coastal state's baseline. So the baseline would be the Kalayaan group, and 200 nautical miles from the Kalayaan group. So I do not see how the Kalayaan Islands is outside of our exclusive economic zone. I beg to disagree, Mr. President. Just for the record, no, the Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group under the province of Palawan. Yes. And it is 445 kilometers away from Puerto Princesa. Mr. President, the problem is under Section 2 of Republic Act 12064, which defines the West Philippine Sea as follows. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bao de Masinloc and the maritime features of the Kalayaan Island Group, shall be collectively called the West Philippine Sea. What is the problem there, Mr. President? Yun nga po kasing Pag-asa Island at saka yung Parola Island, nakasama po ng KIG, ay labas po doon sa West Philippine Sea. At ito po ay blurred by the high seas that separate them from the rest of the Kalayaan Island Group. So let me show, pwede bang pakita yung isa pang mapa? Map number 1. Uulitin. Ayan po, Mr. President. This is a map produced by the US-funded think tank called National Bureau of Asian Research. Dito sa mapang ito po, the area that is shaded in deep yellow is the Philippine Territorial Sea, while the area shaded in light yellow is the Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. The area shaded in blue is the high seas. On the map are small features around which circles have been drawn. Some features are inside the Philippine Exclusive Economic Zone, while others are in the high seas. The circles drawn around these features are the enclave territorial seas. The features and circles are in different colors to represent the state occupying them. The features occupied by the Philippines are in yellow. Diyan po makikita ninyo, Mr. President,
meron po tayong occupied na features na talagang labas nga sa, kagaya ng binanggit natin kanina, labas sa ating exclusive economic zone. There are 4 features in yellow that are occupied by the Philippines but are in the high seas. Other features that are occupied by China and Vietnam that are in the high seas but they are also being claimed by the Philippines. Given this situation, how can we draw the metes and bounds of the Philippine West, the West Philippine Sea? Ito yung tinatanong ko kanina. Kung gusto natin pong isama yung mga features which are outliers, meaning to say they are lying outside the exclusive economic zone, paano po tayong papayagan na gawin yun? May encroach po natin pati yung high seas. The UNCLOS, Mr. President, prohibits us from enclosing the high seas, and international tribunals have nullified boundaries that leapfrog. Hindi po natin sila pwedeng ikonekta. Kaya nga po, why even under Republic Act 12064, the limits of the West Philippine Sea cannot be drawn with precision. Yun po yung sinasabi natin. Hindi po natin magagamit yung mga batas na ginawa natin dahil meron pong problema. At makikita po ninyo yung mga features, for example, yung nandyan po sa loob ng ating West Philippine Sea. Makikita nyo yung mga circles in blue. These are occupied by other nations. Pero doon sa ating memorial na sinabit po sa arbitral tribunal, Mr. President, ang Pilipinas nag-agree na lahat po ng yan ay hindi na natin naaariin. Meaning to say, there will be reduction po yan sa ating West Philippine Sea. Ganun po, kinompromise natin eh. Basahin po natin yung award. So, hindi, ang dami pong nawawala sa West Philippine Sea natin. Mr. President, if we may, the declaration under PD 1596 that the KIG is part of Philippine territory, PD 1596 and its validity was never put in issue in the arbitration case, and the tribunal did not have any jurisdiction to rule on its validity. In other words, this is outside the issue of the award. And if there are concerns about the validity of PD 1596 and the concerns that there are certain areas outside of what has been declared as our economic zone, although prior to that was declared part of Philippine territory, then let's have legislation, remedial legislation to amend, debate it. If the good senator believes that should be part of Philippine territory and would like to amend PD 1596 or affirm it, then let's debate it on the floor by way of proposed legislation. But in the context of the arbitral ruling, Mr. President, I will again point out that this debate, no matter how lengthy, will not change the ruling, which just in our favor, and therefore we should defend and uphold it. Rather than go into a question of, wait, sandali lamang, kasi yung arbitral ruling na yun, hindi sinama yung ilang mga nasa Kalayaan Island Group. So dapat, wag natin i-recognize yung award na yan. Hindi naman po tayo papayag dun. Hindi po ba? Hindi po ganun ang punto natin, Mr. President. Kung sakaling tayo po ay may karapatan talaga, at meron naman talaga tayong karapatan sa ating West Philippine Sea, na sa ngayon ay ina-approximate nila na ito na nga yung ating exclusive economic zone, kinakailangan naman nating makita yung hangganan para sa ganoon maipagtanggol natin ang lahat ng saganang atin. Nagbabudget tayo, binibigyan natin ang ating Department of National Defense. Ang daming mga features na wala sa ating West Philippine Sea, na wala doon sa ating exclusive economic zone. Wala namang, nandun outliers po siyang gano'n. Pagkatapos, sinasabi ng 1596, atin yun,
Pero sabi ng arbitral tribunal, sabi ng award, sinabi na nga natin, paragraphs 573 to paragraphs 576, neither the Philippines nor China has the right to enclose that part of the Sprat list. Ibig sabihin, ninalipay niya po yun eh. So wala din yun eh. Kinakailangan nating itama lahat. Sangayon din sa UNCLOS na doon naman ay signatory tayo. Ito po yung kanina ko pa gustong ipaliwanag. Walang masama na yung ating saganang atin, pag-aari natin, madetermina natin. Halimbawa, binigyan tayo ng isang pag-aari, isang sukat ng lupa. Sinabi ng ating kaibigan, mula sa bundok na ito hanggang doon sa bundok na yun, sa iyo yan. Alam po ninyo, pag hindi natin natituluhan yan, nakuha yung kabuuan kung hanggang saan ang ating pag-aari, mahihirapan lang tayo. Kaya po nagkakaroon tayo ng pag-aaway, ngayon lamang po nakikita na natin ang talagang pangangailangan na pag-aralan nating mabuti muna ito. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature ang isang Commodore natin na ilalagay niya sa nakakatuwa at pangit na itsura ang leader ng isang bansa. Imbes na yun ang gawin niya, siguro kinakailangan muna nating i-determine with precise precision at with coordinates para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang sa tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographics Organization, matatala na yung ating West Philippine Sea. Magkakaroon na po ng coordinates. Kagaya po ng pinakita natin kanina, ng South China Sea is designated by 6.1. Yun po sana yung dapat natin munang gawin. Mr. President, just before... With the permission of the two gentlemen, Senator Before I Rizal yield the Tiveros. floor, Mr. President, to just very quickly. Yes, Mr. President, yung binanggit ni Commodore Tariela, dinepensahan na ng ating Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines. Tapos ngayon, narito tayo, may Senate resolution, sumasang-ayon at sinasang-ayunan ang posisyon ng Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines sa mga bitiw na salita ni Commodore Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than kowtow, not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform? We have to defend and support the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines. It's as simple as that, Mr. President. Yes, with the permission of the two gentlemen. Senator Rizal Tiveros is recognized to interject. Salamat, Mr. President. Sinusuportahan ko yung kahuling sinabi ni Senator Pangilinan. Dagdag pa po, ilang beses ko na rin po narinig mula sa Ginoo, mula sa Pampanga and Tarlac, yung di umano'y coordinates ng China sa South China Sea o ng 9-dash line. At ipinakita po kanina yung mapa ng International Hydrographic Organization. Sa research po, ang International Hydrographic Organization o IHO is a technical, not a political organization. And its map delineations do not constitute legal recognition of sovereignty such as China's 9-dash line. So ang ipinakita pong mapa kanina ng good gentleman, mapa ng IHO na may mga notation na 6.1, 6 kung ano-ano pa, hindi po yan coordinates. Mga numero lamang sa mapa. Further po sa research, the 9-dash line representing China's expansive disputed territorial claims in the South China Sea has no official, fixed, or internationally recognized geographic coordinates. Kaya yung sinasabi pong may coordinates na ang China sa South China Sea, pati sa ating West Philippine Sea, na may coordinates sila sa 9-dash line, wala po. That U-shaped dotted line, which covers roughly 90% of the sea, is vaguely defined and can shift across maps. So ngayon pa lang po,
I-disabuse na po natin ang ating kaisipan na may coordinates ang China dyan sa napakalawak na claims niya pati sa ating karagatan. Salamat, Mr. I'm not very President. sure about this, but the discussion on the floor may have some national security implication. So the same concern was expressed by no less than the Senate President. So, yes, Mr. Senate President. Yes, you are recognized. you're right. We are discussing a resolution which expresses the sense of the Senate supposed to be. The debate that I have been listening to is fine if we're debating on a piece of legislation addressing this, no, but it's not. So I'm worried that we are already trampling over issues of national security, and that is my question, Mr. President. What do you think? Yes, 1 minute suspension. Ayun. Baka nga naman may kinalaman ito sa national security. Oo. Eh baka inihahayag na sa buong madla itong bagay na ito. Mabanggit Pero i-discuss siguro nila kung Kung tutuloy pa. dideterminahin nila Oo. kung nasasangkalan nga ba ang ating national security sa usaping ito. Kasi just in case na merong ganun ngang elemento, ang usapan, ang pag-uusap na ito, Oho. baka ituloy nila pero hindi na i-livestream. Oh, yun. O kaya naman ay tawag doon, Itigil na. itigil na. Oo. Ay pero sa tingin ko mayroon pang rebuttal si Senador Marcoleta. Meron pa. Ano, ha? Kasi Oo. sinabi ni Senador Risa na yun daw IHO, International Holographic. Hydrographic Hydrographic, Organization. oo. Eh, hindi naman daw kinikilala yung ginagawang mapa. Ganun ba? Wala daw silbi. Pero pagka ni-research mo, kasi tininan ko agad eh. Oo. Eh sila pala yung nagko-coordinate ng mga mapa na kasi daw, nung araw, kanya-kanyang gawa ng mapa eh. Totoo. So kapag Kaya nga dyan mo paparehistro eh. Oo, Sa kanila. Pagka gumawa ka ng mapa, halimbawa yung mga naglalayag sa dagat, di ba? Oo. Baka magkabanggaan kasi magkakaiba kayo. Kasi yun ang kinikilala, yung IHO na yun. Oo, kaya kapag para magkaroon ng isang uniforming mapang susundin sa dagat, Oo. yung IHO ang ano. Kasi maging sa international language nila, no? Oo, tama. Mga seaman, etc. global standards Yun. ang inilagay nila. Yun ang gagamitin mong mapa, yung IHO. O kaya mukhang mali yung banat ni Senador Ontiveros. Bakit? Sabi niya, research daw niya yun. Tingnan natin. Ano? Baka sabat lang yun. Baka nga naman may nag-research sa kanya. Ganun ba? Talaga Maaaring naman, yun no? ay kinikilala sa buong mundo, pero yun ba'y pwedeng gamiting mapa? Pero ibig sabihin, mapa ng buong mundo. Oo. Di ba? Oo. Oo. Mas mag-iibig sabihin, parang ito yung dictionary mo. No? Oo. Halimbawa, may kanya-kanya kayong mapa. At tingnan nga natin kung anong kahulugan ng mga nilagay mo dyan. Ayan. Pero pwedeng i-dispute, halimbawa, sa isang, di ba, sa isang usapin, pwede mo siyang i-dispute. Kung meron kayong local issue do sa mga bansang magkakatabi. Kasi Ayan nga, nga. nag-overlapping naman Totoo. talaga ang ano eh. Totoo. Ang mga pag-aaring bansa, lugar natin eh. Oo. Pero importante po itong talakayan ganito, ha? Kasi totoo yung binabanggit ni Senador Dante Marcoleta na ang karaniwang mga mamamayan hindi naman masyadong naintindihan ito. Totoo. Ang ganito kasi pinapalabas yan ng iba dyan eh, na parang ang usapan dyan ay para lang, di ba may nagsabi, nag-i-squatter. Oo. Ang pinalilitaw nila parang lupa ito na pwede kang mag-squat, pwede. Hindi po, napaka-komplikado ng sistema sa dagat. Iba eh. pa ang usapin sa dagat eh. Oo. Hindi ito kagaya ng land-based na tukoy mo, Hindi. pwede mo lagyan ng muhon. Yes. Di ba? At saka sa lupa, pagka ito property mo na, ay hindi na pwedeng pumasok yung iba. Yes. Eh doon sa dagat, may tinatawag na common common grounds no? Na nag-overlap yung inyong mga karapatan eh. Oo, kaya Yung 200 nautical miles, 400 nautical miles, etc. Na kung susumay, ay akin nga, 400. Eh, ang problema, mula sa akin, 400 din ako. Di ba? Kaya nga, nagtataka ako dun sa arbitral ruling na pilit nilang ipinapasok. Pero ako, kasi binasa ko rin yan dyan eh. Oo. Ako nga nagulat 500 pages mahigit dyan. na
parang mas talo pa nga tayo. Dahil parang ang ginawa niya, binuksan niya dyan lahat. Yung ruling na yon, binuksan niya sa lahat. Ibig sabihin, huwag kayong magtalo-talo dyan. Yung mga lugar dyan, pare-pareho kayo may teritoryo. Ayun. Oo. Kasi nga, dapat may, tamo yan, common fishing ground. Diba? Lahat kayo dyan, pwede kayo mangisda dyan. Yes. Ano ha? Yung sa Baho de Basilok, yun ang desisyon dyan eh. Oo. Kaya hindi mo pa pwede, halimbawa, nandun yung China, hindi mo pwede sabihin, ba't kayo pumapasok rito? Exclusive namin ito, economic zone. Iba kasi yung exclusive na intindi mo doon sa pagkaginamit na sa dagat. Kasi salitang exclusive. Akala mo sa'yo lang. Ang talo lang tayo dyan, Nelson, sa atin bangka lang. Ang China, malalaking barko. Sa 1 kilo natin, 1 tonelada sa kanila. Kasi nga, di ba talo agad tayo? hindi naman natin sinuportahan ng ating mga mangisda, di ba? Yun, isa pa Sa yan. mahabang panahon, ang nakakapundar lang ng mga malalaking bangka, yun namang mga negosyante. Di ba? Wala Totoo. namang nakakita na ka ba ng gawa ito ng itong mga mangisda ito, pag-aari ito ng pamahalaan. Ang mga isda dyan para sa pagkain ng mga Pilipino. Sa kanila, fisherman militia. Di ba? Fisherman / militia. Parehas, di ba? Yun ang yun ang mga problema sa kanila. Halimbawa, sa atin din, ganun din. Doon lang sa mga nagtatanim ng palay, wala rin naman tayong government farmers. Yan na nga. Wala. Pinaubaya natin lahat sa mga mamamayan. Hindi naman natin tinutulungan ng todo-todo. Ayaw laban nga natin doon sa mga mangisda ng ibang bansa. Diba? Totoo. Kaya maganda ho itong Sana ituloy pa, no? usapan nito para at least tayo po ay ma-educate, di ba? Yan, magkaroon tayo ng issue na interest. yan. Medyo high level lang ang discussion, pero mauunawa natin ito unti-unti siguro. Yes, di ba? Hindi natin ito again hindi natin sinabing mali si ganito, mali si ganyan, tama si ganito, tama si ganyan. Kasi maaaring lahat sila tama. Yun. Kaya lang hindi sila magkaintindihan. Parang magkakaiba sila ng pinupuntahan. Kaya nga nagdedebate sila, Yan po naman ang healthy discussion. Healthy discussion po ito. At malinaw naman doon na walang nagsusuko ng teritoryo. Wala. Ang gusto lang ni Sen Marcoleta, linawin natin kung alin. Tukuyin natin, alin ba talagang atin? Para hindi na nag-aaway-away doon, di ba? Kasi halimbawa, sinabi ng China, tama, payag ako, yan nga ang inyo, ito sa amin. Huwag na tayo mag-away. Wala nang... Kasi kaya nagkakaroon ng dispute dyan. Hindi nga ako ma-drawing kung ano yung mga boundaries Sana yung common fishing ground, common. Lahat tayo pwede. Ang problema nga, ginagawa ng China, tinataboy tayo Kasi kiniklaim nila, ay kanila yun Di ba? Wala naman tayong magawa. Kasi sa kanila, armado yung malalaki yung barko nila. Sa atin, dangka lang Sa kanila, darko. Sa atin, dangka. Yari pala talaga tayo. At saka dun sa sinasabi na yun, Jen, hindi lang naman China pwede mangisda. Pati Vietnam, pati lahat ng nangingisda doon. Totoo. Kasi common fishing ground nga talaga Kaya nga pagalingan ng pangingisda na lang yan Di ba? Dapat makahuli tayong malalaking isda. Ayun nga, ang talo na yan. So sa ating kasi mga bangka natin, 10 kilo lang, masaya-masaya na tayo. Sa kanila, ang barko nila, 5 tonelada, 10 tonelada. Lugi talaga tayo. Maganda po ito na talagang pinag-uusapan. Kasi yung iba, akala nila nag-aaway. Hindi yung nag-aaway yung mga yan. Maganda po yan. Makita natin, para tumining, ano ba talaga ang dapat nating gawin. Para matapos na itong usapin ito, maklaim talaga natin yung atin. Diba? At hindi tayo gumawa ng hakbang na sa halip na magpapaayos, ay lalong maglalagay sa atin sa posisyon na para binabangga natin yung pader na wala nang palang dahilan, di ba? Mamaya, tingnan natin kung babalik pa sila, Pero ito muna, bumiyahin muna tayo. Alam niyo ho ba, nakilahok ang mga kawani ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagtaas ng watawat ng Pilipinas sa unang Lunes ng Pebrero ngayong taon. Bahagi po ito ng lingguhang seremonya na nagbibigay pugay sa ating bansa at sa mga pagpapahalagang nagbubuklod sa atin bilang mga lingkod bayan. Sa bawat pagtaas ng watawat, muling pinagtitibay ng PPA ang kanilang paninindigan sa paglingkod ng may integridad, profesionalismo at malasakit sa publiko. Yan ang PPA. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalalang ito.
The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ko kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile. Ayan, sige po, wala pa, hindi pa nagbabalik ang Senado, Nelson. Ano, habang nag-aantabay tayo, ano pa ba ang mga maiinit na issue? Nako, gaya ng binanggit ko kanina, Jen, nagsisimula pa lang ang Pebrero, mainit na po ang balitaktakan, argumento, hindi lang ng mga senador at hindi lang ng mga opisyal, kundi maging mga mamamayan natin, mga netizen sa social media. Saan ito, Nelson? Tungkol po sa desisyon ng Supreme Court sa unang impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte na nakarating sa Senado. Ayun. Yan po yung nakarang taon. Ha? Kasi nga, nung nakarang linggo ay nagdesisyon ng Supreme Court at nanindigan sila na labag sa konstitusyon, unconstitutional yung isinampang impeachment complaint dahil maraming mga nilabag na patakaran. 13-0 yan ay, unanimous decision. Although 15, meron natin 2 wala. Kaya ituturing pa rin yung unanimous decision. Yes. At dyan, Jen, ay nagkaroon ng iba't ibang mga reaksyon. At alam mo ba kung kaninong reaksyon ang umani ng maraming reaksyon din. Maraming pagsang-ayon o maraming pagtutol? Mukhang mas marami tutol. Ayun na nga, mukhang nabasta. Reaksyon na umalingaw-ngaw mula Apari hanggang Hulo. Halina kayo, saan ka man. Impeachment na tayo. Hindi nga, ang buti nga sana kung impeachment, hindi. Nagbago na ngayon ang tono. Ano na? Tsa-tsa na tayo ngayon. Ayun ang sinasabi natin. Mukhang doon na ata papunta. Sino ba yung tinutukoy mo na? Ay si Senate President Tito Soto. Ayun. Dahil sa, sino ba talaga nakialam? Pinakialaman ba ng Supreme Court ang trabaho ng mga mambabatas? O ang mga mambabatas na nakikialam
sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Sa bagay, noong unang desisyon pa lamang ng Supreme Court, dyan, last year, di ba? Ay, oo. May unang desisyon na unconstitutional. Ganito rin naman ang kanilang sinabi. Oho. Na yun daw pong desisyon na ito ng Supreme Court ay legislative overreach. Yan. Ibig sabihin, dinukwang mo yung... Nagmalabis. Oo, lumabis ka sa... Lumabis ka sa iyong kapangyarihan. na Oo. ang impeachment, ang dapat lang daw makialam niyan at magpasya kung paano yan dapat na ginagawa, kung paano yan dapat na isinusulong, ay mga mambabatas, hindi na kailangan ng Supreme Court. Ayun. Pero ang sabi ng Supreme Court, hindi, may konstitusyon tayo eh. Oo. Yung konstitusyon, nakalagay doon, paano gagawin ang impeachment. Oo. Yun ang dapat sundin. Pero ang kabila niya, sabi, parang nagkakaroon na tayo ng judicial amendments Oo. sa ating saligang batas. Binago daw ng Supreme Court Oo. ang konstitusyon ayon kay Senate President Tito Soto. Yan. At ang Oo. kanyang eksaktong sinabi dyan, noong ilabas ang desisyong ito, ang sabi niya, this is a sad day for law students and law professor. Isang malungkot na araw ito sa mga nag-aaral ng batas at mga nagtuturo ng batas. Na para bang Oo. alam niyang damdamin ng mga nag-aaral ng batas o ng mga nagtuturo ng batas. Siguro naman, bilang Senate President, baka yun din ang kanyang damdamin. No? So, Sana sinabi na lang, Oo. this is a sad day for me and my company. Ah. Oo. At huwag niya na idama, yung hindi naman, kasi alam mong sabi ng iba, Oo. no, this is not a sad day for law students and law professors. May ganun ba? Oo. Oo. This is the most funny moment in Ganun ba? our days because of what you said, Senator Soto. Akala ko, Tinawanan. it's a defining moment. Funny. Funny moment ba? Funny. Oo. Kasi tinawanan nga siya. Aha. Dahil para bang gusto niyang palitawin na ang Supreme Court ay nag-aamenda ng batas. Oho. Pwedeng gawin ng May Supreme Court. Kasi naglatag daw ng mga rulings. Ng mga bago. Mga bagong alituntunin sa paghahain ng impeachment. Ang sabi dyan, Oh. kaya nga marami ngayon, pagka kayo nag-browse ng social media, makikita nyo, nabuhay ba si Senador Miriam Defensor Santiago? Ayan ang sinasabi. Bakit puro siya ang video ngayon? Oh. Pinagtapat po silang dalawa eh. Ni Senador Soto at ni Senador Miriam Defensor Santiago. Ay, pinagtatagni-tagni. Ang sabi Parang sumasagot si Senadora Miriam sa kanyang mga statement. Ang diba? sabi kasi ni Senador Santiago, nung araw, marunong ka pa sa abogado? Na nag-aral ng abogasya? Tapos, Sa loob ng 4 na taon? at tapos 1 taon na nagbar? Oo. Mas marunong ka pa sa mga mahistrado ng Korte Suprema? Oo. Ganon na sabi niya, hindi ganon, Dapat daw, may tinatawag na konstitusyon, yun yung saligang batas. Oo. Pero hindi lahat ng pwedeng bumasa niyan ay pwede na sabihin na itong kahulugan. Parang nakakaintindi na kaagad ng ano, no? Oo. Hindi na po pwede. Tinalo mo pa niya mga nag-aral ng 7 na taon. Ikaw lang pala ang magdidesisyon at sasabihin mo mali ito. Ito ang Ayan tama. nga. Ayun nga. Oo. At ang sabi pa niya, Jen, ang konstitusyon at ang mga desisyon ng Supreme Court, yan ang bumubuo sa constitutional law. Yan. Ang ibig sabihin nito, kapag ka nagdesisyon ng Supreme Court, ito'y nagiging bahagi ng batas na dapat nating sundin. Yan. Kaya kapag ka sinabi mong mali ang desisyon, parang sinabi mo ng mali yung batas. Parang sinabi mo na hindi natin dapat sundin yan. Oho. Ano ka, bending the law? Yan ang isinasatinig mo lang yung sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Yes, sabi ni Senador Santiago. Mga Nung lumang araw- video yan eh, no? Nung araw, oo. Na kapag ka ngayon, ay tinignan mo, alam mo kapag ka totoo, walang panahon yan eh. Totoo. Mananatiling totoo, ang isang totoo, habang panahon. Kung talagang totoo yan, Yes. Pero kung yan ay half-truth, hindi. Darating ang panahon, malalaman. Sabi Peke yan. nga nila, kasaysayan lang ang makapagsasabi niya kung tama o mali yan. Totoo. Yan. Oho. Ngayon, dapat naman, kasi dyan kahit natanungin mo naman yung mga nag-aaral ng batas, alam nila na mayroong desisyon ng Supreme Court na pwedeng hindi mo gusto.
Tama. Pero At walang- may sabihin pa natin nagkamali, sabihin na natin may pagkakamali, halimbawa na. Pero walang professor na nagsabi Oo. na pwede mo sabihan ng Supreme Court, oy, mga ano kayo? Mga maestrado, mga mali kayo. Ako ito. Meron kayong sariling agenda. Hindi ganon. Hindi po pwede. Ewan ko kung anong school nagtuturo ng ganon dyan. Wala. Kasi Kung itinuro yan, naku, walang papasa sa bar dyan. Yun na nga. You know, the second paragraph Oo. The decision is a clear judicial legislation. Oo. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment a clear encroachment Ayun nga, on the power of the legislative branch as provided for the Constitution. Ano kaya ang masasabi ng mga abogado? Ang advice kaya ito ng abogado niya? Palego, hindi dyan. Ganun ba? Kasi etong problema yan dyan, Oo. ha? Kung abogado ka, sasabihin mo ito, ipapublish mo, baka ma-contempt ka ng korte. Ganun. Sinabi, ayon sa aking abogado na si Attorney Gerito Juan de la Cruz, siya ang nagturo sa akin. Ito ang sinabi niya, mali kayo. Pwede sana, no? Oo nga, O may no? ganon. Iko-quote niya siguro yung abogado niya. Ang problema dyan, kahit nga ikaw ay isang active, ito active ba? Oo. Active members of the Supreme Court, ikaw ay active Supreme Court Justice, kapag ka hindi ka sang-ayon sa desisyon ng nakararami, wala ka namang kapangyarihang Yes. baliktarin yun eh. Totoo. Ang Dissenting opinion ka lang. Yes, ang pinaka magagawa mo, sumulat ka ng opinion mo na taliwas dun sa opinion ng marami. Oho. Pero hindi yung pwedeng maging batayan ng Ang mananaig pa rin, yung desisyon ng marami. yung decision. Ikaw, reference ka lang. Majority Oo. rule yan eh. Pero kung hindi ka abogado, Oho. magsasalita ka ng ganito, ewan ko kung saan dapat dalhin. Well, sana. Hindi, may nakita pa ako na nagsabi na bilang Senate President, mali. Ha? Ito, Okay. sabihin na natin, mali yung iniakto ni Senate President Tito Soto. Kasi para bang nakikipagbanggaan ka sa isang institusyon na sangay ng pamahalaan eh. Totoo. Alam mo, ako yung kinalulungkot ko lang dyan. Well, sabihin na natin, may mga followers, mga tagasunod, naniniwala kay SP Soto. Ito po yung magpapahina eh. Totoo. Magpapahina sa institusyon na dapat ito ang kanlungan ng mamamayang Pilipino. Yeah. Kasi kataas-taas ang hukuman po ito eh. Totoo. Kapag ka ang paningin ng taong bayan ay humina sa kataas-taas ang hukuman, may mga tao matutuwa. Yung kalaban ng gobyerno. Yun. Parang referee Yes. sa isang basketball. Ay, oo, tama ka. Sinabi mo, oy, luto yung referee. Oo. Walang maniniwala sa... Kaya minsan kukuyugin yung referee. Oo. Kasi nga may naniniwala doon siya nagsabi. Yes. Lalo ito, no ha? Ako naniniwala, may mga supporters din at mga naniniwala kay SP Soto, no ha? Kaya sana po ay Ang pinakamatalinong dapat ginawa niya, tumahimik siya, no? ayun. Ayan ang ewan ko kung matalino siya. Yan ang problema. Hindi, ako may naisip ko lang, ano kaya nag-uudyok kay SP Soto, no? Para, dati naman hindi yan, ano. Baka nga may nag-uudyok, no? Baka lang, ano. Maaaring ang kanyang konsensya. Sabihin mo, kasi ito, anyway, tanggap lang tayo ng report. Kampo daw po ni BP Inday Sara, hindi na ikinagulat ang pag-asampa ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Palasyo, wala naman umanong papel sa impeachment complaint laban kay BP. Aba, Madeline Villar Moratillo, Mads. Yes, Janet Nelson, hindi na umano kinagulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang payag, sabi ni Attorney Michael Powat, nagkapagsalita ng defense team ni VP Sara, handa silang harapin ang mga alegasyon ng patas sa pamamagitan ng tamang constitutional process. Tiwala umano sila na walang basihan, factual man o legal ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Binanggit na rin ni Powa ang nakaraang pahayag ng Korte Suprema ng impeachment, hindi lang isang political process mula sa alegasyon o propaganda o irresponsibleng viral post sa social media. Ang impeachment anya ay isang constitutional mechanism na dapat salig sa standard, ebidensya at due process. Ang Malacanang naman sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwalang walang bago sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Binigyan din niya na walang kamay ang Malacanang sa nasabing reklamo, kaya naman bahala na ang Kongreso na mag-evaluate at magdesisyon sa nasabing reklamo. Balik sa inyo dyan, Janet Nelson.
Ay, Mads, nga pala, nasa palasyo pa si Mads, di ba? Oo. Oo. Ewan ko kung naitanong na ito at o kaya sinagot na. Kasi viral ngayon dyan eh. Alam mo naman tayo, pagka viral, Oo, mapag-uusapan yun. mapag-usapan natin kaagad. Lalong-lalo na at may kaugnayan sa pamamahala ng gobyerno. Viral ngayon, Mads, yung isang video, di umano, ni Pangulong Bongbong Marcos. Napanood mo ba? Yung nakahubad ng... Yung medyo malabo. Pero Parang- in-enhance, nung lumitaw yung malinaw, hindi ko nakita personal eh. Yung video, narinig ko lang may mga comment na mga ano, pero yung video yung actual, hindi ko na... nakahubad ang Pangulong Bongbong. Ano, naghanap ng babag? Away? Hindi naman. Hindi. Nagala ko naghanap ng babag eh. Sa isang hindi magandang posisyon. At kasi kung ako, Jen, at tayo mga Pilipino, hindi tayo papayag. Kagaya nung ginawa ng China, di ba? Oo. Na si Xi Jinping, Ginawang inilarawang nakakatawa, Oo. hindi po umayag yung China Embassy. Nag-react doon talaga sa China Embassy, At tayo bilang mga Pilipino, kung gaganyanin ang ating presidente, hindi rin tayo papayag. Oo, yun ang ama ng bansa natin eh. Pero kung totoo, wala tayong magagawa kung picture niya talaga yon. Kasi yung kay Xi Jinping, caricatures eh. Oo. Ginawang katatawanan, ito dyan parang nagdodroga eh. Doon sa video. Baka naman yung ganyan din yung dati, yung una, hindi kaya? Iba ito. May reaction ba natin Malacanang? kay Mads kung napag-usapan ito, Jan. Hindi pa yan natatanong sa kay Yuseka Claire Caso yung patungkol dyan, Janet Nelson. Pero sa mga nakaraan naman, di ba, tuwing merong mga lumulutang na mga larawan o video ng Pangulo, ay ang sagot naman nila palagi, ano lang yon, kumbaga AI, fake news, yun. Antabay din tayo kung magkakaroon ng official na sagot. Ano ha? Pero Napahayag. napag-uusapan na ba ng mga... baka hindi pa napag-usapan ng mga reporter. Kasi pagka alam nila yan, Oo, itatanong ka actually agad. ngayon ko lang din, hindi ko rin nakikita pa yan sa social media. Ganun ba? Sige. Sige, Mads, thank you. Mula sa Malacanang, balitaan Okay, mo kami sige, ha. balik sa inyo dyan. Nagbalik ang Senado Balikan pa ba natin? Anya ba? Ano, nagbalik ang Senado? Sige. Sige, ano yung latest? Baka nagsasabunutan na dun. Hindi, wag. Iwasan na may mga pagkakataon na hindi tahimik yung lugar. Kaya po sana, ang hinihiling namin, magkaroon po ng isang lugar talaga na tahimik. I can only speak from experience as raised as a Catholic and then a practicing Christian. Kahit saan naman din po nagdadasal. Di ko masasagot yung ibang relihiyon, pero dun sa naging karanasan ko, kahit saan naman po. So yung mahiling magdasal ng rosaryo, makikita mo sa kotse, sa gilid-gilid, sa kwarto, kung kahit saan nagdadasal. Ganun din ako as a Christian. So balik ako dito sa question ko on local government, kasi familiar po tayo na marami na ho tayong nabisita na barangay offices, in fact even na mga municipal halls na napakasikip, napakaliit. Yung isang maliit na lugar, yun na ho yung opisina ni barangay captain, ni kapitan, yun na rin yung meeting hall nila ng lahat ng kagawad, yun na rin yung receiving ng lahat ng hundreds of requests ng mga constituents nila. At lahat na ng ganap kung meron man silang mga iba pang kailangan ibigay na sila. Ayun, mukhang iba na yata yung pinag-uusapan. Tawagan si Mar, kung ano ang naging desisyon ng pagbabalik. May kinalaman dito sa usapin ng West Philippine Sea at yung debate ni Senador Kiko Pangilinan at saka ni Senator Rodante Marcoleta. Si Mar, tawagan natin, para nang sa ganun ay malaman kung kinilala nga ba o ipinahinto na dahil sa ito ay may kinalaman sa national security at hindi po dapat talakayin dyan sa plenaryo ng Senado. Ayan, sige po. Importante. Sino? Si Mar. Yan si Mar. Mar, ano ang naging kasunduan? Bakit nag-iba biglang pinag-usapan sa Senado? Mar. Jen, patungkol ba yan dun sa... bago mo i-report ito, bago mo i-report ito may kinalaman sa kudita na hindi naman totoo, ano ang naging usapan ng pagbabalik? Di ba nag-recess? Debate. Yung debate. Bakit biglang nag-iba na? Well, Jen, actually, nakamonitor ako dun sa Senate hearing kanina, naputol din dahil nga dito sa programa nyo.
At kanina, habang minomonitor natin, yun nga, nag-interpellate si Senator Rodante Marcoleta doon sa sinusulong pa rin itong si Senator Kiko Pangilinan, kaugnay yan doon sa Senate Resolution 256, no, na nagkukundina doon sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Ang inabutan natin kanina, no, kini-question ni Senator Marcoleta yung sinasabing boundary ng West Philippine Sea na itinatanong niya kung saan ba yan nagsisimula para matukoy kung saan yung starting at yung end ng ating teritoryo na kiniklaim para mas maayos nga daw na maipatupad yung itong desisyon ng UNCLOS, no? Yung pagdetermine doon sa ating mga pinagtatanggol at mga pinaglalabang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Jen. Ayun, kasi nag-break, pag-uusapan daw, baka yung tinatalakay ng dalawang panig, hindi pala dalawa, marami, dumasano, ay baka daw maka-apekto sa ating national security. Nag-break, pagkatapos parang nag-iba Nag-iba na ang pinag-usapan, Mar. Kaya akala namin, ano ang nangyari. Kasi ngayon, parang si Senador Robin Padilla ay, ang tinatanong yata ay si Senadora Pia Cayetano naman. Mar. Yan, alamin natin, no, malamang kapag national security issue kasi ang pinag-uusapan, magkakaroon dyan ng executive session itong mga senador. So malamang ipagpapatuloy yung pagtalakay dyan sa isang executive session. Sige, balitaan mo lang kami kung ano na pagkasunduan, Mara. Ngayon, meron daw chismis ng kudita. Ano bang balita mo tungkol dyan sa Senado? Yun nga dyan, itong weekend, usap-usapan yan dito sa social media na mayroon daw mga miyembro nitong majority bloc yung may dissatisfaction o hindi kontento dun sa pamumuno ngayon nitong si Senate President Vicente Soto III. Pero duda raw dyan itong si Senator Soto. Malamang bahagi na naman daw yan ng fake news. Wala naman daw kasi nakakarating sa kanya mula sa kanyang mga kasama na hindi masaya sa kanyang liderato sa ngayon. Tiwala rin daw siya na suportado pa rin at solido yung suporta sa kanya ng mga kasama niya sa majority bloc para manatili bilang leader nitong Senado. Ayon na sa ilang senador na miyembro naman ng majority bloc, walang kumakausap sa kanila ukol doon sa nasabing kudita. Sabi ni Senate President Pro Tempore Senator Fanny Lacson, ang banta doon sa Senate leadership ay normal na daw yan sa Senado at may tuturing na continuing crime na umiiral pa mula noong unang panahon. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, marami mas mahalagang trabaho na dapat nilang unahin kaysa dyan sa usapin ng politika. Aminado naman yung ilang miyembro nitong minority bloc na napag-uusapan nga nila yung posibilidad na pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero ayon kay kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, hindi pa nila sa ngayon na makukuha yan dahil wala pa raw sa kanila yung numero. Para naman kay Senator Amy Marcos, itinatanggi niya rin yung umuugong na pagpapalit ng liderato. Itinanggi niya rin yung chismis na siya ang napipisil na mga kasamahan niya na maging susunod na Senate President. Para kay Soto, Jen, posible raw na merong mga hindi natuwa doon sa pagpapalit ng chairmanship sa ilang komite, kabilang na nga itong komite on foreign relations na dating pinamunuan ni Senator Amy Marcos na ipinasa kay Senator Erwin Tulfo. Jen? Ayun. Pero teka lang, anong sentimiento ng mga senador doon sa statement ni SP Soto na mali ang Korte Suprema sa naging desisyon sa impeachment laban kay BP Inday Sara? Mar? Well, si Senator, itong si Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Lacson, siya mismo ang sinasabi niya dapat tanggapin at igalang yung pasya na yan ng Korte Suprema dahil nga yan daw sila yung talagang final arbiter ng batas at walang ibang maaring gumawa niyan kundi yung Supreme Court lang. Ayon nga dun sa kanyang post dun sa social media, sinasabi niya hindi tatawagin na mga gods of Padre Paura itong mga orado ng Supreme Court kung wala lang. No? Ayan. Sige, alamin mo rin, Mar, reaction yung mga
senador na miyembro ng Senado kung ano ang kanilang sentimiento ukol sa bagay na ito. Ha? Mar, salamat. Mula po sa Senado, yan po ang ating reporter na si Mar Gabriel. Ayun, Nelson. Oh. Tinatanong mo, Jen, ano ba ang nag-udyok kay Senate President Tito Soto? Meron ba? Para Nag-uudyok sabihin, sa kanya? kanina nung lumabas ako at nag-isip-isip, ano nga kayang Akala ko may tumawag sa'yo. Ako nag-udyok. Pinag-isip kayo. Baka punta nga ng comfort room. Ano At ba? pagbalik ko rito, nakita ko ang isang papel na ito at sabi ko, ha? Yan ba? Yan, Ito pa lang nag-udyok sa kanya? Ayan, papel na yan? Itong papel na ito. Ayan, sinasabi Nasa ko. harap ko lang pala. Nakakuha pala tayo ng papeles. Oo, ito. Dokumento po ito, ha? Nako, yan na. Nakanotaryo po ito. Doon sa nagnotaryo kay Orly Gutesa. Peke! Nako, pinapadisbarata. Ay, ano ba yung nakuha mong papel? Eto. Kasi ako, ilang araw ko na, Sabado, Linggo, ano kaya kakong nasa isip diba? ni Para sa SP Soto? bakit niya ipipilit? Yung una, hindi naman siya abogado. Hindi naman sa judge. Hindi naman niya alam ang mas malalim na kahulugan ng mga... Ay, baka nga kaya ang dahilan sapagkat hindi sa abogado, kaya sa tutol. Hindi! Kasi kung ganun lang, parang sinabi niya, ipapahiya akong sarili ko? Aba, hindi naman pa pwede. Oo nga, no? Ito pala ang malalim na dahilan. Nako. Malalim pala ang dahilan yan. Kumbaga sa chess dyan, di ba, may titirang, makakain ng kabayo mo yan. mati ka Para bang, dyan. mayari yan. Pag kinain mo pa ng kabayo na yon, yung kumbaga sa pinatulan mo, mati ka pala. Tako. Isang move, Yan ang mati. sinasabi ko. Uwian na. Ganun pala. Ibig sabihin, Jen, hindi naman, di ba, merong tinatawag na matalino. Merong mautak. Merong tuso. Meron pa isang street smart. Ay, yung street yun eh. Sa kalsada. Ito. Tuso. Tuso? Ano ibig sabihin ng tuso? Meron siyang projection na hindi mo makikita kung hindi ka pupunta ng comfort room at mag-iisip na malalim. Ayun. Pero bago mo sabihin niya, meron pa tayong DOH? Wala. Ayun, sige, tuloy mo. Kala ko may DOH eh. Wala. So, ano yung nakalagay dyan sa dokumentong hawak mo ngayon, Nelson? Naku, ito na nanindig ang balahibo ko, Nelson, ha? Eto na. Ngayon lang ako nangyari sa buhay ko ito. Live na live tayo dyan, ha? Ito pala. Kapag ka pala nakakuha siya ng simpatsya dyan. Nako! Kasi di ba kukuha ng simpatsya eh. Siyempre, para suportahan ka ng mamamayan. Siyempre, may mga gano'n. Ngayon, may nakikita na ako, may narinig na ako eh. Na sumusuporta sa kanya. Yan na. Ang sabi niya kasi, binago nila yung konstitusyon. Tama, Di ba? Yun ang sabi niya. Judicial amendments ka rin nangyari. Pakibalik mo nga yung sinabi niya. Binago nila eh. Kung ganoon, pwede naman palang baguhin yung konstitusyon. Baguhin na natin ngayon. Ayun. Charter change pala ang pinakalundo ng kanyang mga sinasabi ngayon. Ayun. Kasi yan nga, conduct, introducing the rules of corporate follow, yan, legislative branch, etc., etc., judicial legislation daw. Malinaw na ang ginawa ng kataas-taasang hukuma na isang judicial legislation. At kaugnay niya sa Tagalog. Ito, pakinggan natin yung isa ng sinabi. Meron siyang sote, ha? Pakinggan natin yung isa pa niya sinabi. Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito. Kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Ano yung sinasabi niya? Yung Constitutional Assembly o yung CONCON o pagbabago ng saligang batas. Charter change So tayo magkakaroon ngayon ng initiative na baguhin ang saligang batas, and therefore, I conclude
na ito ang kanya talagang isinusulong kung Ayan ang bakit niya motibo. binanggit yan. Ganon. Oo, tsa-tsa. Para baguhin. Anong mangyayari? E di ko anong mapagkasunduan nila doon, di ba? Nga no. Tapos, ang matindi pa, sinuportahan yan. Alam mo ba kung sino? Sino? May sumuporta dyan, pare ko. Hindi ka mabibig. Nakakagulat yan. Dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boyeng Rimulya, yun ang kanilang target ngayon. Naku po. Mukhang may nakikita daw sila na cha-cha-cha, si Leti Ramos siya. Cha-cha-cha. Wala na yun na. Wala na pala. Oo nga, Yun, no? di ba? Kailan ba natin binasa yung balita na yan? Parang kanina lang umaga. Kaninang umaga. Baka yun nga ang... Teka, hanapin ko yan, ha? Bakit wala kasi sa atin? Sa dami ng magre-react at magkokomento, may kinalaman sa charter change, ang atin pa pong tanod bayan. Eto ang sabi niya. Sabi? Binatikos ni Ombudsman Crispin Rimulya yan. ang desisyon ng Korte Suprema Nakita mo na? na idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabala si Rimulya na ang naturang desisyon ay nagpapahina sa rule-making authority ng Kita mo. Kamara de Representante. So merong abogado, totoong abogado, aktibong abogado, ang sumuporta kay SP Soto. Meron nga, At siya pang ombudsman natin ngayon. Maging ang kanilang exclusive power na mag-initiate ng impeachment case, yan daw pinahina ng desisyon ng Supreme Court. Nakita mo? Suportado naman niya ang pahayag ni Senate President Tito Soto. Tungkol sa cha-cha-cha. At sinabing mas binibigyan diin ng ruling ng Korte Suprema ang pangailangan para sa isang charter change. Nakita mo. Na inilarawan ni Soto bilang judicial overreach sa constitutional power. Yan na ang tono ngayon. Charter change na. Yan ang tono. Nakakabahala yan. Kasi ang sabi ng iba dyan, kung bakit isinusulong ang impeachment kay BP Sara, ay para wag siyang makatakbo sa 2028 elections. Yes. So kung nagtagumpay ang impeachment, walang Sara Duterteng pwede kumandidato. Ngayon, pwede siya kumandidato dahil itong bagong impeachment ay hindi pa naman natin alam kung ano magiging kapalaran. Parang kung tawagin ay Plan B ang charter change. Yan ang sinasabi ko. Plan B para baguhin nila ang konstitusyon at hahabaan ng termino? O forever na wala ng eleksyon? O paano? Term extension ba yan? Yun ang hindi natin alam. Ay baka hindi. Pagka nagkaroon ng term extension, baka malamang sila na mag-away dyan. sila na yan. Di ba? Bakit na? O babaguhin ang forma ng gobyerno? Hindi na naman, presidential, parliamentary na. Di ako, Nason, alam mo, pinalutang lang yan. Ako, ang analysis ko lang dyan, kaya pinalutang ito, di ba nung nakaraan? Hindi nagtagumpay Ang tao, bumabalik pa rin sa issue ng flood control. Oo nga. Ngayon, ang impeach na punta sa Chacha. Bakit? Ay, kita mo na, mawawala na naman ang attention natin sa usapin ng flood control. Magtatalo-talo tayo sa Chacha. Diversionary tactics ito. At kasi patapos na itong pagtatalo natin sa West Philippine Sea. Yes. So palit ng Kinakailangan mo ng mga paksa ng mga mabibigat na issue ngayon. Para hindi na natin pag-usapan yung flood control. Yes. Aba! Habang tumatagal yan, ang taong bayan, hindi na nagkakaroon ng interest ngayon sa flood control. Dahil sasabihin nila, hindi, mas okay nga Mas okay itong Chacha. Pag-usapan natin itong... Dahil apektado tayo lahat. Abay talaga naman, Pero meron din ako narinig itong linggo na kalipas, Yun daw pinupush na impeachment kay BP Sara. Di ba? Kung pag magtagumpay nga Ngayon, Okay, ngayon. May na-file kanina Ganun ba? May nag-file kanina, dalawa pa nga lagpas na, wala pang February 6, Pwede bang advance? Akala mo, Ang February 6, yan yung sa unang desisyon ng Supreme Court. Dahil itong sa pangalawa, sa motion for reconsideration, kanilang nilinaw na ang unang impeachment ay nagsimula noong pang Disyembre. Ayun. So, 1 year na. Ngayon. Lagpas na. Kasi noong ito nga hinahanap kong balita Pero di ba kayo na, pinag-usapan din sa Justice Committee, sufficient informed yung kay Pangulong Bongbong. Yes, pinagbotohan nila. Pero kanina. Meron pang isa kung sufficient in substance. Pero mukhang
Anyway, inaasahan naman natin. Pero itong kay BP Inday Sara Nelson, Nag-file na sila kanina. at baka daw, Dalawa pa. At baka daw ito ang mauna pa't magtagumpay daw. Iyan nga. Di ba? Ay, ibig sabihin, there is always a plan. Yan. Plan A, Plan B, and Plan C. At ano siya sa mga halimbawa raw? Anong senaryo? Halimbawa nagtagumpay sila ngayon na mapatalsik si BP Inday Sara sa Bago impeachment. Paano? Aba, di sino ang pipiliing vice-presidente? Kung sino piliin ng presidente. Di apari hanggang hulo tayo. Tapos may impeachment kay Pangulong Bongbong. Diba? Kung magtagumpay din yan, sino presidente? yung acting president. Maganda. Pagka naging presidente, ang acting president, buwagin ng Supreme Court na yan, di ba? Ayun naman na yung mga... Ganun na mangyayari, yun di ang ba? mga sapantahan natin pagka nagkata. Kaya ako, nagsisimula na akong magsalita dahil mapanganib, Jen, na ang mangunguna sa ating pamahalaan ay ganyan ang mga pananaw. Na hindi sila... kayo, hindi ba kayo natatakot na ang batas ay pwedeng bali-baliin? Pwedeng i-bend-bend? Ako, personally, nangangamba ako dyan. Di ba? Kapag ganyan po sitwasyon, parang yun ang nakikinig-kinita, lumalakas ang grupong kaliwa. At nagiging aktibo na naman sila ngayon, Nelson, ha? At yung mga propagandista, lagi mo nakikita sa Kongreso, aktibong-aktibo sila ngayon. Ang epekto niyan, sa mga grassroots, sa mga may hirap na lugar, ikot na naman ang ikot yung mga yan. Kaya nga daw nila sinusuportahan itong impeachment na ito. Dahil nakikita nila na kapag ito ang naging presidente sa 2028, ay mukhang magiging mas mabalasik ang kampanya laban sa mga grupong ito. Yun nga po. Kaya ako, sabi ko nga, sana magpakaisip na mabuti itong mga politiko natin. Kung meron kayong personal na interest, huwag niyong pahinain yung mga institusyon na tinatakbuhan ng taong bayan. Yes. Diba? Kasi kapag pinahina nyo po yan, hindi na sila tatakbo sa korte. Tatakbo ho yan sa bundok. Yun nga. Diba? At saka, ang implication nito, kasi kung minsan dapat nag-iisip din tayo ng ano magiging consequence nito kung ikaw, Supreme Court na ang nagdesisyon, sinabi mo na hindi tama, paano pa yung ordinaryong mamamayan na hindi rin nakakaalam ng mga batas at ang desisyon ng isang lower court ay hindi pabor sa kanya, lahat yan ang sasabing, wala nang katarungan sa Pilipinas. Yun ang nakatatakot na sitwasyon. Huwag sanang mangyari. Ano magiging larawan natin, di ba? Puro tayong kaguluhan. Sabi ko nga sa'yo, maraming mga tao natutuwa kapag ganyan. Humihina yung mga institusyon natin. Pero pinakamabuti, mag-break muna tayo, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 cm minute. Pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD. Opo, Net25 HD mula sa listahan ng mga channels, ha. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan. Siguro, oras muna para bumati tayo, ha? Ay, nako. Para medyo... Buti na lang sinabi mo yan. Ang mga taga Quezon East daw, Nelson, yan. lahat ay nakatutok na sa atin. Sa pangunguna po ng Carico Melgar, ang kanyang buong pamilya na nandyan po sa may Gumaca, Quezon East. Ganon din po ang ka-Joji Manalansan. Lahat po sila ay bumabati ng maligayang kaarawan sa Karine Panoncillo. Ayun. Happy birthday po sa inyo, Karine. Sabi po ng mga taga Quezon East. Ayan. Salamat po ng marami, ha? At happy birthday din naman kay Kuya Roel Patenya. Ayan, Roel ng Rizal East. At greetings din kay John Ivan Urbano, dyan naman sa Pinugay. At ganun din sa maganda Sino na yan? si Madam Nerissa de Jesus. Ay, napaganda yan, Ma'am Nerissa. Sigurado. Sigurado. At siyempre, birthday pala, hindi natin nabate. Sunday pa tayo napapag-greet dyan eh. Sino yan? Kaya lang, pag Sunday, medyo naglalabog po tayo, ha? Ayan. Bawal pong istorbohin. Happy birthday sa anak ni... paboritong anak daw ni Tita Mids. Si Simon
Salinas. Ba, talaga naman, ha? Kuya Simon, happy birthday. At birthday din pala ngayon ng anak naman ni Ate Lee. Oo, Ate Lee Canlas. Sino yung lalaki, babae? Babae, PB. Si Happy birthday, PB. Akala ko PB Publico, Salvador Hindi, pala. Salvador yan. Salvador, PB. Ayan. At binabati rin natin ng happy anniversary naman ito, Jen, ha? Sino yan? Ayun, 10th anniversary daw po ng lokal ng Daraitan, Tanay Rizal, dyan po naman sa Rizal East. Ayan. Mula sa Opriano family. Yung Ang mga taga Maylipot Albayho naman ay nagpapabati rin sa pangunguna daw po ng KS Bumagat. Lubos-lubusin ko na, sabi ni Ate Agnes Yumol, pakigreet na rin po ng kaarawan ng anak ni Ka Paul Bustamante na si Lucas Bustamante, pati na po ang aking tiyahin ni Ka Shirley Yumol na nagdaos din po ng kanyang kaarawan. Lagi po kaming nakasubaybay sa inyong programa. More power po. Salamat Ate Agnes Yumol. Ang mga taga-Buog, sa pangunguna po naman ng Kadyo Salvador. Kadyo, salamat po ng marami. Mga taga riyan daw po sa Buog, Zamboanga del Sur, ay nakatutok din po sa ating palatuntunan at nagpapaabot din po ng pagbati sa Karine Panoncillo. Salamat po, Kadyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. happy birthday din kay Daniel Labrador II, Jen, ha? Alam mo ba kung nasaan ito ngayon? Nasaan siya? Nandyan sa Istanbul at nagpapagupit. Turkey. Nagpagupit lang sa Turkey pa? Alam mo naman. Grabe naman. Happy birthday, ha? Oho. Kasama niyo yung kanyang asawa si Jenny at kanilang anak na si Adam. At siyempre Ayan. kay Mark na rin, Kuya Mark, ha? Oho. Ayan. Kanina ko pa pala binabasa, Nelson, ito yung naging human interest ito eh. Ito ba yung yung babae, yung pulis, kasama yung kanyang anak na 8 taong gulang, Nelson. Biglang nawala, no? Nawala at tatagpuan pong sila ay patay. Sa magkahiwalay na lugar. Sa magkahiwalay na lugar. Isa ay nandun sa Bulacan at ang isa ay nasa Tarlac, yung anak ata na 8 taon. Yun. Alam mo bang kwento pala yan, Jen? Oo. Parang may binibenta sa sasakyan. May binibenta yatang Innova sa sakyan. Pumunta dun sa isang lugar. Actually, Hindi na nakabalik. Ang buyer pa nito, ninang niya. Inaanak niya sa kasal. Itong suspect na si Pia, anong pangalan nito? Ang suspect dyan, 3 eh. Naging suspect sila kasi sila yung huling Oo, pero mukhang mayroon transaksyon. Judicial na pag-amin na talagang... ganun ba? Oo. Kasi nakalipas sa Sabado. Ano pangalan ng suspect yung babae? Anong kwento? Nadakip matapos ng... wala naman yung pangalan ng mga suspect dito. Oo nga, Wala, sayang naman. Pia ang pangalan eh. Yung kulang ito yung binigay natin. Ate Andre, ipakibigay mo yung kompleto pa. Anyway, yung storya, Nelson, ang potential buyer niya pala, itong kanyang inaanak nitong si Police Master Sergeant Dayan Mulyanedo. Ibig sabihin, babaeng pulis ito. Babaeng pulis. At sila, January 16, pumunta pa doon sa bahay nung suspect. Okay. Na babae. Sapagkat inaanak niya sa kasal, kampante siya, Nelson eh. Kampante sila. Isinama pa yung kanyang anak na 8 taong gulang, si John Ismael Mulyanedo. Natulog pa raw sila doon ng 3 araw. Kasi nga, kampante, kumbaga, close sa kanila. Pero para daw nagkaroon ng pagkatalo, ito mga huling araw, hanggang sa dumating sa binaril itong pulis. Ito yung suspect, ang pangalan po, Pia Katrina Panganiban. At driver de isa. Itong dating pulis ito, Christian Suarez Panganiban. Dismissed na pulis ito. Silang dalawa mag-asawa, yung Pia at saka yung Christian. Okay. Nung nabaril niya pala yung Sino babae. nagkakento dito? Yung babae. Yung babae. Kasi nung umpisa, sinusubaybayan ko itinuro pa nitong Pia na ang nag-utos daw ang mastermind, yung asawa Yung mismo asawa. nung... Di umano. Nung babae. Nung babae Nung biktima. na pulis. Pero,
may pag-amin na po na talagang mukhang wala namang kinalaman yung asawa ng babae. Oo nga naman. Kasi sinabi ng babae, nakita nyo, nung in-interview yung asawa, hindi niya tumambatak man lamang ang luha, walang facial expression, namatay na yung kanyang... Dinadamay lang pala. Dinadamay lang daw. Ewan ko, baka sa malalim pang investigasyon. Pero itong Pia, di ba yung asawa niya, dating pulis din, no? Sinabi niya, napatay na yung babae, dinala nga sa Bulacan, doon itinapon. Sabi nung kanyang asawa, huwag natin patayin tong bata. Kasi bata pa. Sabi nung babae? Hindi, sabi nung lalaki. Yung lalaking kasi siguro naawa siya. Huwag natin patayin kasi bata pa na naman ito eh. Iligaw na lang natin. Dali na siya sa tagig sa ganun. Ayaw daw pumayag nitong si Pia. Na hindi patayin? Na hindi patayin. So nagtatalo yung dalawang mag-asawa? Nagtalo. Pero, bakit sabi niya, bakit ayaw mong pumayag na, kasi daw kilala siya nung bata. Gawa nga ng close sila sa pamilya. Parang pwede sa ituro. Pwede daw siyang ituro nung bata. Alam mo, medyo morbid Alam mo bang pinatay itong bata, tinakpan daw ng unan. Suffocation. At tapos itinapon doon sa may gawin ng Tarlac. Naku po. Grabe itong anong... habang pinapanood ko ito, nanginginig ang laman ko. So, meron pala mga taong ganito. Yun nga. At alam mo ba, noong pinatay yung bata, kasama pa yung 3 anak nila. Naku po. Nasa loob ng sasakyan. Nasa loob daw na mismo ng sasakyan nung pinapatay nila yung bata. Ayoko makinig sa ganyan. Parang sabi ko nga, hindi ko grabe. matatagalan yan. Sabi ko, paano naisip ng mga taong ito, no? Tapos, nung pabalik to sila, ginawa nilang diversionary kasi may mga laruan para baka daw in case na makita sila ng mga tao na bakit may mga laruan naglalaro yung mga bata. May mga bata nga naman diversionary tactics sila. In case lang may mga makasita sa kanila, etc. Ayun. At ngayon po, sana hindi na idinama yung asawa. Kawawa naman yung asawa, Ayun. yung asawa nung biktimang pulis. At ito palang mag-asawang Pia, tsaka yung panganiban, ay mayroon na palang mga record noon pa ng scam. Pati daw mga classmate na pulis ito, kaya ata naging dismiss pulis itong panganiban. May mga nauna na palang kaso na nanloloko talaga. Naku po. May mga panloloko talaga na ginagawa. Pagka nanloloko, Opo. Nung pinapanood ko ito, hinuhuli kagabi. Kagabi ba? Nung isang araw? Nung sa araw pa yan. Nung gabi. Na... ang lakas ng loob ng Pia. Akala mo totoong-totoo nung tinuturo niya yung asawa ng pulis. Yun hong mister niya. Nakita ko nga niya parang nagtuturong gano'n. Ang mister po niya ng mastermind. Yun po ang nag-utos na patayin namin yung kanyang asawa, etc. Yun pala, nililigaw lang. Nililigaw na pala niya. May bandang huli, may pag-amin na rin. Pati ata yung dismissed na pulis ay umamin na talagang pinlano nila. Sabi ko, grabe. Meron na palang ganitong mga kaisipan ng tao. Parang yan hayop lang ang nakakaisip ng gano'n, Nelson Mabuti pa yung hayop. Hindi nga nag-iisip ang hayop dahil hayop siya. Pero para gawin to ng tao, hindi ka tao. Kaya pag makikita mo yung thread, doon sa mga bawal lang extrajudicial killing. Pero itong mga taong ito, dapat ay nako. Pero ngayon, ang isa sa lalim sa investigasyon pa, ay yung mister. Kung talaga bang wala siyang kinalaman o may kinalaman siya doon sa nangyaring pagpatay. Kasi nung in-interview nga raw itong lalaking ito, parang hindi man lamang nakita ng parabagang yung bang umiyak, lumuha, sapagkat anak niya at saka misis niyang napatay. May ganyan kasi yung shock yan Maaaring siguro, yung isa, tama ka, parang nawalan siya ng pakiramdam siguro. Hindi mo maintindihan. Parang nagblanko yung isip mo. At pati yung driver ata, umamin na rin doon sa nangyari. Mayroon kasi silang kasamang driver na nahuli. Grabe. Ayan. At pati na lang natin ay pinababati ni Kuya Odel. Ayan, sino yan? Binabati niya ang mga taga-Abatex Extension Tagumpay 1 Central. Ayan. Happy viewing daw kay Kuya Romer Galang. Ayan, happy viewing po. At meron pa ba? Ayan.
Oh, may pahabol pa ba tayong mga Parang balita? nalumo ako dun sa balitang yan. Oo nga, parang... Kasi dumadaan-daan lang sa akin. Hindi ko talaga iniintindi yung story. Kasi naging human interest. Marami magtataka ka pa. Paano nangyari, Oo, no? ako din nagtaka ako paano nangyari. May bantakin mo, 3 araw pa pinatulog sa bahay nila yung di ba? Grabe talaga. Kasi nga closer, yung daw babaeng pulis at saka yung suspect, yung Pia, super close. Kinuha pa nga raw sa ninang sa kasal, Nelson. Naku po. Pero dahil po siguro sa gustong-gusto magkaroon ng pera. Ay, nako. Ito na lang. Gusto niyo ba magkaroon ng mga bagong sasakyan? Yung mga luxury cars? Yan. Baka maganda pa yan. Baka naman yan yung... Mapatay din tayo pag bumili tayo dyan. Hindi. Iba ito. Iba yan, ha? Oo. Ang nag-aalok nito ay si BOC Commissioner Ariel de Pomoceno. Mura lang yan. Kasi ano lang yan kumbaga sa hindi na brand new, aside from that, ay huli na ng customs yan. Yes. Iba na presyo niya. Mababa na yan. Used na po ito. Yes. Magkano yan? Makabili ka mamaya. Mga 150 siguro ito. 150. Nung araw dyan yung unang kotse ko, 150 ko nabili. Ganon? Tuwan-tuwa na ako nun. Ay, mahal na yun. Kung unang panahon na yun. Di ba? Ay, takbo ka pa agad ng Baguio, punta kami ng Ilocos Norte. Talagang road trip. Ba? Pag uwi mo, hindi nasira. Kaya 150 pwede na yan. Pwede na. Ano ba yan? Ay, ito daw po, ibinebenta ay unang-una, yun pong luxury vehicle na anong sasakyan yan? Mukhang hindi na naibenta yan paulit-ulit na binibenta yan. Hindi, yung iba nauna na. Ito, pangalawa na ito Baka mukhang mura na yan. Ayaw kasing sabihin ni Ate Andre. Ate Andre, ilagay mo na yung mga pangalan ng mga... Ano bang sasakyan? Sasakyan. Una, yung cooling lang yun Tsaka diba, yung, ito. Itong huli, pahabol na lang ito. Hindi sa kanila ito Yung mga sasakyan ng mga Diskaya yon, yung mga nauna. Pero itong kabilang daw po dito, yung asul na Bugatti, ito hindi sa kanila ito Parang iba ito na kumpiska ito ng BOC. Iba pa. Iba pa ito, yung Bugatti Chiron 2017 at isang pulang Bugatti Chiron. Pula naman ito na Bugatti Chiron 2019. Kasi 8 lang 8 luxury vehicle. Ang dami nito. Baka may picture tayo. Ano ba yung mga nandyan? Yan. Direct. Kayo ng umaga, pinaisa-isa ko na ito Kasi kayo ng umaga, ganito rin kaikli itong balita ito. Mga luma doon. Luma, pero mamaharin din yung mga yon. Ayan, wala po, hindi nilagay dito. Kung bibili ho kayo, punta na lang kayong BOC. Mayroon ka bang listahin dyan? Wala nga Pagka meron, isa, yung 150 lang. Yung 150. Yan lang ang budget natin. Kung mapapamahal tayo, kung may gulong, mahal. Kasi mahal yung gulong Baka gulong lang mabili ko dyan. Hindi, ipaalis mo yung gulong. Kasi mahal yung gulong ng mga ganyang supercars. Paano patatakbo yung walang gulong? Paltan natin ng ibang gulong. Yung mumurahing gulong lang. Yung ano tawag doon, ano tawag doon sa mga gulong na pinalitan lang yung Yung reserbang gulong. Pinalitan lang yung ibabaw. Yung parang recondition na gulong. Dati, ang kaibigan natin, yung negosyo si Rapi Bustarga. Diba? Yes. Ito sabi ko sa iyo, may hahabol yan. Bago pa to. Una, Lincoln Navigator 2024. 2 years ago lang yan. Recap na gulong, Jen. Recap? Recap. Tinawagan mo si Rapi Bustarga? Tinawagan ko, ano daw yung gulong na... Recap. Yung bago, pero luma pala. Recap. Una pala, Lincoln Navigator. Yan. Gusto ko yan, Lincoln. 2024. Maganda yan. Ang lapad dito, pare ko. Yun hong GMC Yukon Denali. Gusto ko rin yan. Yan. Ano yan? 2022. Baka bulletproof ito. 2022 model. Cadillac Escalade. Anong year yan? 2021. Yan, medyo luma-luma. Mabura na yan. Ito. Maserati. Ito yung kinukuha ko Maserati Madalas ko Levante mapanood sa Modena. pelikula yan, Yes. Sabi ko, pag nabili ko yan, sasakay ko si Rian Ramos sasakay na sasakay. Kasi ang presidente ng Maserati sa Pilipinas, si Sam Bersosa. Magkaaway sila. Magkaaway na ba ngayon? Magkaaway sila. Nagbabanga yan sa social media. Nako, Maserati, Levante, Modena,
2022 model. Yun pong GMC Yukon XL Denali 2022. Ayan, gusto ko yan. Cadillac Escalade. Yan, bibili ko niyan. ESB 2022. Yun hong Rolls-Royce Cullinan Ayan, gusto ko rin 2023. yan. At yun hong Bentley Bentayga 2022. Parang lahat gusto ko Aha. Wala ba dyan yung ginamit sa pagpapasabog nung RPG? Baka mas mura yun eh. Ano yun? Land Cruiser yun. Yung maliit, hindi, yung maliit. Yung maliit yung lang? sinakyan ng mga suspect. Ay, yung wala tayo nun. Medyo Multicab. sa Mindanao lang nabibili ata. Baka mas mura yun. Mga hindi pa 55 kasama. yun eh. 55. Talaga naman, no? Yun ha. Hanggang dyan na lang tayo sa sasakyan. Hanggang yung flood na. control natin, nauwi na lang sa violation ng pagpaparehistro ng kotse. Mukhang Talaga naman. kapag ka naibenta na po ito ata yung papapagawa doon sa mga Ghost project na hindi natuloy. Talaga naman. Nako. Bukas po, pag-usapan pa natin ang mainit na issue, ha? At maraming paksa na dapat italakay tayo. Ipapalap natin yung debate kung ano nangyari. Yan, ano ha? Kasi palagi ko, hanggang ngayong gabi yan, hindi yan matatapos. Yun na nga. Tsaka nakita ko, nung pagbalik, umakyat sa podium si Senador Marcoleta at nakipagkamay kay SP Soto eh. Okay. Tapos biglang nagbulungan eh. Ano? Baka sabi, Yung bata mo, hindi makabanan, no? So, tigil na natin to. Baka mababaon po na mababaon eh. magkapampangan kayong pareho. Yan, pareho naman kayong pampangan eh. Di ba? O nga, no? Parang hindi namin maintindihan. Matatas pa ba mga pampangan siya, no? Senador Kaya pa Pangilinan? Kaya pa yan. O bagay, kapampangan nga. Senador Marcoleta, mas matatas yan, ano? Ay, nako. So, okay na tayo? Bukas po, ha? Paano? Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Programa paborito ng bayan at umaga, alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, sigurado, garantisado, 100%. Bye!